Praise God. Purihin ang Diyos. Tayo po'y ayaw mo ko mga kapatid at mungin na paggabay sa ating Diyos. Ama, maraming pong salamat dahil sa iyong biyaya ay nandirito kami at umahawit sa iyo, nagpupuri sa iyo at ginaganap namin ang iyong dakilang kalooban, Ama. Habang kami nag-aantay, nasuguin mo yung bugtong na anak at ingatan niyo po ang iyong abang lingkod na makapagsalita ng hindi nararapat, hindi ayon sa iyong kalooban, O God. Tulungan mo kami, Ama, at binabalik namin ang bato na papuri, iba yung pagsamba sa pinakamataas pangalan ng bugtong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo. Amen. Mapo muna po tayo mga kapatid. Sa loob ko ng karang araw, bibili sana ako ng bagong polo shirt o long sleeve man lang para may maisuot. Pero mayroon naman ako dito na magagamit. Ba't pa ako bibili ng bago? Nasuot ko lang itong nung 3 beses lang ito, 2 beses. Yung sa iftar pa, yung pupuntahan na naman dun, kainan lang naman eh. 2012 yata yun. Tapos gaano pa itong pag-alin natin sa ating Diyos na siyang sa kanyang biyaya ay nagagamit tayo at salamat sa kanya. At marami salamat, maganda yung kanina, yung exhortation. Tama talaga na kailangan habaan natin yung ating pasensya sapagkat ang Diyos ay may sariling oras. Marami tayong mga kahilingan sa Kanya. Minsan may mga kahilingan tayo, binigyan ng Diyos, ihingi po ulit tayo at bibigay niya. Walang katapusang paghingi sa ating Diyos na buhay. At talagang siya ang ating great provider. Hindi siya nagkukulang. Minsan tayo nagkukulang na naway lagi nating pagdalangin sa ating Diyos na hindi tayo magkukulang sa Kanya, bagkus ay maging proud siya sa atin habang lumalakad tayo, habang tayo nag-aantay sa Kanyang pangako. Sana hindi kayo ma-distract sa suot ko. Hallelujah. Tayo po tumayo at basahin natin ang sa Romans 8. Uh, 14 to Romans po. 14 to Romans 8 po. 23. Romans 8, 14 to 23. Okay na po. For as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again. Bakit again? Dahil tayo naging alipin na dati pa. Pero ngayon tayo malaya na. To fear. But ye have not received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs. Amen. 'Amen. 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 '
if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. For I reckon that the sufferings, may marami, di lang isa, of this present time are not worthy to be compared Amen. with the glory which shall be revealed in us. Correct. For the earnest expectation of the creature, sabi ng yung sa Greek nito, creation. Ang creature, ang sa original na transformation sa Greek, creation, ibig sabihin, pati mga halaman, pati mga puno, nag-grown. Pag creature kasi yung nakapatungkol lang sa sa mga animal, sa mga hayop. Waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by the reason of him who had subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption Amen. into the glorious liberty of the children of God. Hallelujah. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also. That's right. Hallelujah. Which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan with ourselves, waiting for the adoption to it. Kung saan yun yung the redemption of our body. Nabanggit natin yung adoption, dalawang beses. Adoption, we receive the adoption, spirit of adoption, then the last is yung adoption, kung saan yun yung pagtutubos ng ating katawan. So, paano? Sa ating mga gawa, sa ating mga, dahil sa ating mga ginawa, paano? Ephesians 1:5, natanggap natin ang spirit of adoption dahil sa biyaya. Having predestinated us, hallelujah, Hallelujah. unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches, saan? Of his grace. Hallelujah. At gusto kong buksan yung Job 38:7. Job 37. Hallelujah. When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Praise God. Marita po tayo mga kapatid, at ipagpray niyo ako na maging mas hindi tayo umuwi ng walang na pumasok sa ating tenga na biyaya. Ang pag-aralan natin ngayon, ang title ay Predestinated unto Adoption. Sabi ni Jesus Christ, Father, I sanctify myself. Sabi niya, nilinis ko ang aking sarili for thy sakes. Alam niyo ba na pwede siyang, bilang tao, pwede siyang mag-asawa. Pwede siyang magkaroon ng pamilya. Pero dahil sa atin, nakita niya na tayo. Nakita niya na mayroong purpose ng Diyos para na mayroon talaga siyang aasawahin. Na walang iba, yun yung iglesia niya. Amen. Hallelujah. Nakaraan na nadaan natin yung Ephesians 1,
mamaya isa-isa na itong Ephesians 1. Chapter 1. Nakarang naging text natin itong 1 to 23, Ephesians 1, 1 to 3, 23. Ngayon, iisa-isay natin to, pag-aaral natin. Sa tulong ng Diyos ay bigay niya sa atin kung anong pinaglob niya sa atin na pag-aaral natin. Sabi niya, now, we have a promise. Our promise is spiritual rest. Amen. Where theirs was physical rest. Yung just sa Joshua kasi, yun yung tipo ng Ephesians. Kung saan i-divide ni Joshua yung mga mana, yung mga lupa sa mga Hudyo. Pagkatapos nilang maglakbay, lumabas sa Egypt, naglakbay sila sa ilang at pumasok sila sa Promised Land. The same way, He is positionally placing the church where they belong. Joshua placed them in the natural land. The Holy Spirit is placing the church positionally in the land that they belong, their inheritance. The promise that was given to the church is not a natural land, hindi yung Israel, kundi yung Holy Ghost. Ito yung promise sa atin na ibubuhos niya yung kanyang espiritu para sa atin. Bakit? For a purpose, for an adoption. Nakikita natin na yung Corinthians, hindi tinuro ni Paul yung adoption. Ang bagkos, yung doon, puro rebuke. Meron pa nga doon na kumuha yung anak ng inasawa niyo yung kanyang nanay. Diba? Kinuha niya yung inasawa ba, tama? Nagkaroon ng relasyon yung isang mananampalataya sa kanyang nanay. At may mga gifts sila, may mga tongues, mga healing. Nabaptize din sila in the name of Jesus Christ. Pero yung adoption, hindi na ituro ni Paul sa mga Corinthians. Pero sa Ephesians, itinuro niya. Amen. At naniniwala ko na sa kalagayan natin ngayon, nasa kalagayan natin na-adapt na tayo. Hindi na tayo yung nagsisimula pa lang, nandabaptize pa lang in the name of Jesus Christ, kundi andun na tayo sa kalagayan na mararapture na. Bakit? Nakikita natin yung pagmamanifest ng mga healings, yung mga gifts sa atin, yung mga ginagamit sa atin dito sa iglesia na to, na alam natin hindi lang sa kanilang sarili, kundi sa paggamit ng Diyos. Thank you, Brad. So, titignan natin yung Ephesians 1. Sorry. By the way, yung adoption pala, hindi ibig sabihin na sa natural, yung ibang tao, yung nanay, na ay aampunin niya yung bata na hindi siya tunay na magulang. Ang sinasabi sa adoption sa Biblia, anak talaga siya at may a certain period nang matapos siyang mabautismuhan in the name of Jesus Christ, may certain period na i-declare ng tatay ng Diyos yung anak na yun
kung ano yung kanyang behavior nung matapos ng mabautismohan, yun yung magiging tawag yun. Yun yung adoption na i-declare na ng tatay na siya talaga yung anak, na kahit yung kanyang pangalan ay kung anong nakasulat sa cheque, yun yung pangalan ng kanyang tatay. Baga may authority na, yung full authority Amen. na andun na sa anak. Sabi sa Ephesians 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Jesus Christ. See? Hindi ito para sa outsider. In-address niya ito para sa iglesia, sa church. Nung pumasok na sila sa Promised Land, napansin nyo, bago sila pumasok ng Promised Land, ay nung nandun na sila sa Promised Land, nagsis na yung mana. Hindi na nagpaulan yung Diyos ng mana. Pagkus kumain na sila ng matitigas na mga corn. All corn. Oh. Di ba nakita na ang kalagayan natin sa ngayon? Hindi na tayo na pinipersuade na pumunta sa church. Pinipilit. Kunda alam na natin na obligasyon natin na paglingkuran yung Diyos. Alam na natin na may kusa ng bumubulong sa ating puso na kailangan kong pumunta sa church. Kailangan kong ganapin yung kalooban niya. Amen. Praise God. Ilan yung nakatanggap ng promise ng Holy Ghost? Praise God, lahat tayo. Amen. Amen. Hindi ba kayo masaya na nandirito tayo? Hindi na tayo kumakain ng mana, kundi yung matitigas na pagkain. Bakit? Naiintindihan natin yung Godhead. Amen. Naiintindihan natin yung mga revelation, yung mga ginagamit ito ng Diyos. Naiintindihan natin yung mga seals. At lahat ng iyon, inilaan niya sa atin. Ito sa last days, sa huling araw. Sabi dito, sa verse 2, Grace be unto you in peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Hindi lang sa apostles, hindi lang sa pastors, hindi lang some, kundi all. All spiritual blessings. Nung tayo kay Kristo, we have spiritual blessings. Outside of Christ, we have sensations. Kailangan tanggapin mo muna yung tamang bautismo in the name of Jesus Christ bago ka pumasok sa Kanya. Dahil may purpose ng Diyos kung bakit Kanya dinala doon sa kalagayan na yun, para maglingkod ka sa Kanya, sa Kanyang kaharian. Basin nyo, in heavenly places. Hindi lang sa corniche, hindi lang sa labas, hindi lang hindi lang sa mga mall. Saan? In heavenly places. We are heavenlies in our soul. We are sabi nga nakarang downcoming storm. Noah is a great weather forecaster. Bakit? Diyos yung great eh. Yung Diyos nandoon kay Noah. Di ba yung Diyos nandito naman sa atin? That's why we are also a great forecaster. Bakit? Dahil nakikita natin yung future. Nakikita natin kung anong mangyayari dito sa libutan na ito.
Hindi lang ulan yung papaulan ng Diyos, kundi yung apoy. Sunugin ito. Hallelujah. Nawala sa atin yung pag-iisip ng masama sa mga kapatid. Nawala sa atin yung pagsisigarilyo, pag-iinom, pagkakanta. Saan? Sa video, okay. Praise God at hindi man ako marunong kumanta. Diyos ang kinakanta ko, mga kapatid. Hindi man maganda yung boses ko, pero sa Diyos tayo kumakanta eh. Napapakanta lang ko nun pagka madaling araw. Bakit madaling araw? Video okay sa mga mapalad nga yung mga bata ngayon kasi wala na silang battle na hindi nila maisip yung mga nakaraan nila ng mga bata na pinalaki ng mga magulang na isang Kristiyano. Oo. Katulad natin na matindi yung pero sabi ni Paul, I die daily. Namamatay ako araw-araw at patuloy ako nagtutumulin habang sa paglilingkod sa Kanya. Sa verse, isa-isa natin ito hanggang sa 23. According as He has chosen us in Him, kay Kristo, before the foundation of the world. Kailan? Kailan niya tayo pinili? Bago pa tinatag yung lahat. Bago pa siya naging Papa. Bago pa siya naging Jehovah. Naisip niya na tayo. At dahil nakita na tayo, nakita niya rin sa Satanas kung gaano siya katuso, at nakita niya na kahit ilagay niya tayo sa free moral agency, pipiliin pa rin natin yung maglingkod sa Kanya. At inilagay niya yung ating pangalan sa Lamb's Book of Life para wala na magawa si Satanas. Before the foundation of the world, God chose you and sent Jesus that He might be the propitiation of your sins, to call you to reconciliation to Himself. That we should be holy and without blame before Him. Saan? Sa denomination? Sa love, sa pagmamahal. Yung agapaw love na ibinigay ng Diyos sa atin. Having predestinated us, mamaya, babalikan natin yung bago pa nag-create yung Diyos, ang tawag sa Kanya, Elohim. Sabihin, self-existence. All by Himself, nothing exists but Him alone. Walang hangin, walang liwanag, wala lahat yan. Siya lang. Having predestinated, ito natin yung predestination. Inside of this great Elohim is a nature to be a father. Inside of that, siya ay Diyos. Ang Diyos ay object of divine worship. Pero mag-isa lang siya. So walang sasamba sa Kanya. Inside of that, He was a Savior. Pagiging Savior na. So pero wala pang nakasala, wala pang nawala. So wala pa siyang liligtas. Inside of that, He was a healer. But there was nothing sick to be healed. So, His attributes, His nature, produce what is today. Parang isisipin mo, parang sinadya ng Diyos yung Pero hindi. Maraming nagsabi na, bakit hindi tinigil ang Diyos sa simula pa lang? Sabi ng isang na unbeliever, He is a cruel-hearted brute. Sabi niya, He is a cruel-hearted brute. Tininig ko sa dictionary ko ng isang cruel. Sabi niya, willfully ceasing pain or suffering to others or feeling no concern about it. Yung brute, a savagely violent person or animal. Sabi ng tao, anong klaseng Diyos yan? Bakit? Dahil marami siyang alam dito sa isip niya.
Pero dito sa puso, wala siyang pagmamahal na galing sa Diyos. Inisip ng Diyos, paano siya maging Diyos? Paano siya sambahin? Paano siya magiging healer, savior? Pag sinabi ng Diyos, tapos na. Magaganap na lang yun. Marami nagsabi na maring trillions of years yung earth. Pero ang Diyos, hindi siya nag-i-exist in time. God is eternal. No yesterday, today, and tomorrow. It's all now. Kaya doon tayo dadalhin sa pagiging eternity. Sabi nga niya, di ba, yung sabi niya sabi na ni Jesus kay sa mga Pariseo, before was Abraham was I am. I am, ibig sabihin, present tense only. Hindi I was, hindi I will be. It's eternal. I am. But he wanted to put in things, kailangan niyang ilagay yung lahat sa oras. Kailangan niyang gumawa ng creation na sasamba sa kanya. So, yung kanyang attributes, may display. Tatawagin natin ang Diyos na Papa. Na tinawag niya yung Diyos na Papa. Papa, gusto ko na ganito. Ibigay mo na po yung kahilingan namin. Minsan nawalan to yung pasensya, pero ilang taon na ba akong naglilingkod? Magpipitong taon pa lang. Ilang taon yung Diyos naghintay sa akin? 28 years old. 28 years. Idagdag mo pa yung kung bago ka pinganak. Ilang taon nag-aantay yung Diyos sa atin? Ilang taon? At tayo magreklamo sa Kanya. Anong kasiyahan sa Diyos yung ganun? Hallelujah. In these last days, nag-aantay yung Diyos na mahabang taon para mag-manifest yung Kanya mga anak. Amen. Hallelujah. Na lahat ng mga sakit ay mawala. Lahat ng mga karamdaman ay mawala. At para mag-glorify siya. Para sa Kanya lagi ang mapuntang kapurihan. Kaya pag napapatutuwa tayo dito, hindi natin dinadala sa ating sarili. Right. Kundi yung Diyos lang naluluwalhati. Sabi nga, yung isang palay, pagka malago na siya, malapit na siyang anihin, mayuko na siya. Lalo siyang yumayuko. Ano yun? Pagpapakumbaba, higit sa lahat sa salita ng Diyos. Tingnan natin yung Genesis 2. Nung create niya si Adam, doon niya sinabi, I am Jehovah. Ibig sabihin, I am the all existence, one who has created out of myself, of mine, or an amateur little of mine. Ibig sabihin, he exists with his family. Dahil si Adam ay ang image and likeness ng Diyos. Nasa kanya lahat ng dominion sa earth. He's the God, amateur God. Sabi dito, election, napansin niyo yung kinate ni Adam, kinate na Diyos si Adam. Nakita niya na malungkot si Adam. At nung lumabas si Eve, hindi niya kinuha sa ibang putik. Bagkus kinuha niya yung kanyang isang rib. Ano yung picture nun? Picture na darating si Jesus Christ upang tayo ay tubusin. Amen. Sabi,
election looks back to foreknowledge, and predestination looks to destiny. Election looks back to foreknowledge, and predestination looks to destiny. Don't forget that, sabi niya. Ito yun. I was a cucumber, sabi niya. Ibig sabihin ko, nakita niyo yung picture ng cucumber. Isa siyang halaman na may mga na matinik. Yung parang niya, yung prutas niya, matinik yung niya. I was a born sinner. But all of a sudden, I become a wheat grain. Paano nangyari yun? Ano yun? Before the foundation of the world, God elected that cucumber by foreknowledge was to become a grain of wheat para maging trigo. Now, I know I am a grain of wheat because I am saved. How do I do it? Look back and see that He predestinated it long time ago. By foreknowledge, He saw that I would love Him. So He made propitiation through His own Son, that through Him I might become from a cucumber to a grain of wheat. Now, where we are saved. We are going to somewhere. That is the destiny. May pupunta na tayo. Dati wala pa tayong tawag niyo. Ano yung ibig sabihin predestination? To look back looks to destiny. By foreknowledge, the infinite God, who know all things, saw the Lamb, and He slain the Lamb before the foundation of the world. And He put your name on the Lamb's Book of Life. At nakita niya rin yung kashrud, katusuhan ni Satanas. At dahil dun, nilagay niya na yung kanyang ating mga pangalan sa Lamb's Book of Life. Sa verse 5, having predestinated us unto, ano ibig sabihin unto? There is some place, may pupuntahan tayo. It means there is something we're coming to, unto. I am coming to Doha. I am coming to, may isang lugar na pupuntahan. Dito, unto saan? The adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to His good pleasure of His will. Kaninong pleasure? Sa Kanya. His own good pleasure. Sa verse 6, to the praises of His glory, sa Kanyang kaluwalhatian, that He could sit there in the eternal ages that is to roll on, and His children would scream, Abba, Father, Abba, Father. And the angel said, What are they talking about? Ano yung kanilang sinasabi? Bakit? Hindi nila maintindihan kasi hindi nila experience kung paano ma-lost. Pero tayo, dahil na-experience natin paano tayo nawala at tayo ay naligtas. Hindi dahil sa ating magawa, kundi dahil sa ating dahil sa Kanyang biyaya. Before the foundation of the world, bago pa ang lahat, inisip niya na. Kaya sabi sa Job 37, when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy, bakit? Nakita nila yung plano ng salvation ng Diyos. At nangyari yun in these last days. Amen. Di ba nakita natin yung plano ng salvation ng Diyos? Amen. Right. Amen. God predestinated us. Hallelujah. God put your name on the Lamb's Book of Life. Praise God. Amen. Of His grace. Sabi dito to the praises of His glory, of His grace. Ano yung grace? Back before when He was Elohim. Yung Kanyang pagmamahal. We are predestinated unto the adoption of children, to the praises of His grace. Wherein He hath made us accepted. Tinanggap niya tayo. In the beloved. Paano? Through Christ. Paano tayo tinanggap? Through Christ. By one Spirit, we are all baptized into Him. At magaganap lamang iyon sa tamang bautismo. In the name of Jesus Christ.
in whom we have redemption through the blood, the forgiveness of sins. Sins, S-I-N-S. Sabi dito, ang kinakausap ni Paul, yung mga Ephesians. Hindi niya kinakausap yung mga unbeliever. Pero sabi niya, we have redemption through the blood, the forgiveness of sins. Sabi nga, God do not condemn a sinner for sinning. God condemns him for being a sinner. Kung Kristiyano siya, hindi niya gagawin yon. Kasi, tumanggap na siya eh. Hindi na, magsabihin, hindi na siya, you know that God condemns a sinner for sinning. God condemns him for being a sinner. If a sinner smokes, God don't condemn him for it. He is a sinner anyhow. So, see, he don't have any sins. The sinner don't. But you Christians have sins. You notice here, he is talking to the church. We commit sins, but the sinner is just a sinner. God don't forgive him. Christian sins, but a sinner cannot sin. A sinner doesn't sin because he is a sinner. He is a sinner to begin with, and that's all. So, through his blood, through the blood of Jesus Christ, we have forgiveness of our sins. Hindi sabi nga ang sinner is just a sinner to begin with. Pero tayo nakakamit tayo ng sins. At dahil tayo nakakamit ng sins, andan yung dugo ni Jesus Christ upang tayo ay alisin yung ating mga kasalanan. But we are not sinning willfully. Because he that sinning willfully, wala nang hain pang iaalay. Hindi ito maging parang palusot para tayo mag-asal. Kundi, unaware tayo, hindi natin alam na nagkakasala tayo. Pero, alam natin Diyos, kaya natin humarap sa Diyos na humingi tayo ng kapatawaran dahil alam natin na kagawa tayo ng ating mga kasalanan. At dahil kinukondin man Diyos yung kasalanan, ay andyan si Jesus Christ para yung dugo niya, para tayo ay mawala yung kasalanan natin. Kasi alam ng Diyos, alang ating puso na hindi natin sinasadya iyon. Alam ng Diyos kung sinasadya natin yung ating mga kasalanan o hindi. Naalala niyo si Sarah. Nasa likod pa lang siya. Nasa likod lang siya. Hindi siya kita ni Abraham sa ng Diyos. Si Abraham na nag-uusap doon eh. Pero si Sarah nasa likod. Alam ng Diyos na tumawa si Sarah. At alam ng Diyos kung sinasadya natin yung ating kasalanan o hindi. Kaya so since we have forgiveness of sins through his what? Blood. Amen. Precious blood. Kaya inihantulog tayo isang bata eh. Ang isang bata, pag 2 taon, 1 taon, 2 taon, mag-aaral pa lang niya maglakad. Pag-apang pa lang yan, pag naduwa pa siya, hindi siya papalo ng tatay. Bagkus, aalalayan siya, anak, ganito ang gagawin mo, ganito ang paglalakad mo, hanggang 2 taon, 2 taon kalahati, anak, ganito ang paglakad mo, tatamba uli, alalayan siya ng tatay. 3 taon, marunong siya maglakad. Dahil saan? Dahil sa paggabay ng kanyang tatay. Hindi niya pinapalo. Ganito tayo, kaya tinutulad tayo sa isang bata na lagi tayong ibinigay niyo yung kanyang salita. Dahil kung sa atin lang, kung salita lang natin, ay wala tayong magagawa upang bumalik tayo sa kanya. Andito yung kanyang mga salita. Anak, ito yung bautismo. Anak, ito yung Godhead.
ito yung dapat mong sundin. Huwag mong pakinggan yung religion. Ito ang dapat mong sundin. Andito tayo. Kaya lagi tayong sumusunod lagi sa ating Diyos na buhay. Huwag tayong hindi tayo umaalis sa kanyang mga banal na salita. Amen. Just stay with the word. Dahil kung nandun ka sa kanyang salita, hindi ka mahanap ni Satanas eh. Di ba? Sabi sa Colossians pa yun, we are hid with God through Christ. Hid, tinago. Tinago kanino? Kay Satanas. Para hindi niya tayo mahanap. Dahil kay Kristo, tayo natago sa Diyos. Para saan? Para hindi tayo mahanap ni Satanas. At mahanap ka lang ni Satanas kung ikaw ay lumabas Amen. sa salita. Kung ikaw ay lumabas kay Kristo. Hindi ka may tatago sa Diyos kung ikaw lalabas. Pero hindi tayo kaya naman lalabas sa salita ng Diyos dahil isinulat na ating pangalan sa Lamb's Book of Life. Sa verse, isa-isa natin tong verse na to. According to the riches, saan? Dahil tayo ay worthy, dahil mabuti, hindi tayo mainom, hindi tayo nigarilyo. Saan? Sa biyaya of His grace. Wala tayong dala-dala sa ating kamay nung lumapat tayo sa Diyos. Dahil lang ito, dahil sa kanyang biyaya. He chose us. He chose you. He chose me. Balikan natin having predestinated. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to His good pleasure of His will. It is God's pleasure to do His will, adopting, placing. Now, what is God doing? Placing His church. Una, tinawag niya tayo sa mga Methodist. Tinawag niya tayo sa mga Baptist. Tinawag niya tayo sa lahat ng mga relihiyon. Calling them, tinawag niya tayo. Then, anong kasunod? Ibinuhos niya yung kanyang espiritu sa atin. At tayo na bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo. At tayo ay binigyan ng bagong kapanganakan. Kaya tayo ay na-born again. See? Now, what is adoption? Your adoption is not your birth. Nung ma-born again ka, kung ikaw mabautismuhan, hindi pa yung adoption. Your adoption is your placing. When we are born of the Spirit of God, we are sons of God. That is a birth. That is a birth I am speaking. But we are predestinated saan? Sa adoption. Kaya kailangan tayong i-preach yung salita ng Diyos. Kasi maaaring may mga tinawag. We are not preaching dahil takot tayo mapunta sa impyerno. We are not preaching dahil sa pera. We are not preaching dahil tayo ay may schedule lang. We are preaching because of love. Sa pagmamahal na binigay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya, sabi nga kanina, dalawang adoption. Yung pangalawang adoption, yung rapture. Yung una, kailangan matanggap mo muna yung spirit of adoption. At bago pa yon, kailangan ko muna mabautisman in the name of Jesus Christ. At paano ka pa mapupunta doon sa stage, yung last stage, kung sa una pa lang, ayaw mo na. Kailangan, ganapin muna yung una. Para matanggap mo yung dulo, hanggang sa dulo. Sabi sa Old Testament, hindi ko lang mahanap kung saan sa Old Testament to, yung isang tatay ay, halimbawa may marami siyang pag-aari, at yung kanyang anak ay anak talaga.
Pero kailangan mo siyang turuan, may hanap yung tatay ng tagapagturo upang siya'y turuan na mamahala sa pag-aari ng kanyang ama. Inahanap ko pero hindi ko lang mahanap. Kung matulungan niyo ko na pag-aralan natin mamaya kung saan yun. Anak siya, pero kailangan mo nang mag-matured siya upang ibigay ng Diyos yung pamamahala sa kanyang mga ari-arian. Mahanap yung tatay, yung mga magtuturo upang turuan yung kanyang anak na pamahalaan yung kanyang mga pag-aari. At hindi kukuha yung tatay ng tagapagturo na idadali yung kanyang anak sa hindi maganda. Di ba yung tagapagturo natin sino? Ano? Ang Holy Ghost. Siya yung tagapagturo natin. Hindi kumuha ng Diyos ng tagapagturo na Pope. Hindi kumuha ng Diyos ng tagapagturo na mga mataas yung mga pinag-aralan. Bagkus, siya yung mga aliw natin. Siya yung ating comforter. At doon niya tayo dinadala sa adoption. At naniniwala ko na narating na natin ito, yung adoption na to. Sa iglesyang ito ay andito na yung adoption na kung saan, sabi ni Paul, we are predestinated unto adoption. Ganon din nangyari kay Jesus Christ. Sa message na Hiriyehim, na nabanggit din dun na si Jesus Christ ay inadapt din. Nung dinala siya sa Mount Transfiguration at naging witness yung mga apostol, si Peter, James, and John. Nabanggit din dun na yun yung adoption na ginawa kay Jesus Christ. Na sinabi ng Diyos nung mawala nung mawala yung dalawa, si Elijah saka si Moses, sinabi ng Diyos, "This is my beloved son, hear ye him." Ando na yung authority, yung adoption na nangyari kay Jesus Christ. Tayo may mga gift tayo na binigay sa atin ng Diyos. Kung saan yung gift na binigay sa atin ng Diyos, yun yung pagyayaman natin. Kaya binigyan ng Diyos yung iglesia ng pastors, evangelists, prophets, para sa ikakatibay ng iglesia niya. Para marating natin yung perfection na sinasabi ng Biblia. Kaya kung tayo ay kamay, gagampanan natin yung pagiging kamay. Kung tayo ay paa, gagampanan natin ang pagiging paa. Kung tayo ay tenga, gagamitin natin ang pagiging tenga. So, lahat ng iyon, iisang katawan. At ang ulo ay si Jesus Christ. Kaya kung anong i-up ng ulo, yun yung sasabihin ng ulo, yun yung gaganapin ng buong katawan. At hindi sasabihin ng paa na sa kamay na wala kang silbi, ganun. Kailangan magmahalan yung iglesia. At pag nakita natin na buo na yung iglesia, at nangyayari na nakita natin na nagmamanifest talaga sa iglesia yung healing, yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo ay mga patutuo dito upang matumibay palalo yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Dahil nakikita natin yung sa ating mga kapatid yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay.
sa verse 8. Sabi niya, but now remember the theme. It is altogether on-placing. How many understands that? Let's hear you say it one word. Placing the body of Jesus Christ positionally in Christ, where the Holy Spirit is leading us. There you are. After the Son was born, he became a son. But then we found out his behavior is what set him unto adoption, whether he behaved right or not. God adopted you into the body of Christ after you proved yourself, sanctified yourself with your good behavior, obedient to the Holy Spirit, no matter what the world said. Na-experience nyo na po ba yung i-test kayo ng Diyos at pati ng ating mga nating nakatandang kapatid, ating pastor? Siguro hindi na-experience, pero ako na-experience ko. At kung hindi ko talaga hindi ko tinanggap yung correction, alis na ako sa iglesia na ito. Alam ng Diyos ang puso ko. Nakita niya kung paano niya ako tinas ng ating pastor. At na-experience ko yun. Lahat tayo, may na-experience natin yun. Kaya tayo, nandito sa kalagayan. Ito, na-adapted na tayo. Wherein, sa verse 8, wherein he has abounded, ibig sabihin, malaking binuhos, towards in us in all wisdom and prudence. Prudence, ibig sabihin, all the wisdom he has abounded towards us with all wisdom, hindi makamundo. The wisdom of the world is foolish to him, and the wisdom of God is foolish to the world. Just like kagaya ng araw at gabi. Hindi magsasama yung araw sa kagabi. Kailanman hindi magsasama yung araw at gabi. At darating araw, lahat ay puro araw. Wala na yung gabi. One can't agree with the other one. But when the sun begins to rise and daytime comes, night scatters from place to place. And when the light of the gospel begins to come in, all the things of the world just begins to find out. And what does it do? He abounds the sunlight upon his children, walking in the Spirit, led of the Spirit of God, abounding in His grace with all prudence and wisdom. So, dahil ibinigay sa atin ng Diyos yung kanyang mga lihim, sa kanyang biyaya ay tawag niya, naging mabusisi tayo sa pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Yun yung prudence, yung wisdom. Having made known unto us the mystery of His will. Kanino siya nangungusap? Sa iglesia. Hindi sa labas. Nung napunta si Brother Branham sa isang libingan, libing ni Martin Luther, naisip niya na kung si Martin Luther ay buhay sa panahon na noon niya, ay i-rebuke niya yung kanyang mga inaralan noon, yung mga tagasunod. Bakit? Kasi nag-organize na sila. Si Martin Luther ay niwala sa healing, sa divine healing, sa speak in tongues. Si John Wesley ganun din. Having made known unto us the mystery of His will. Ano yung mystery of His will niya?
sabi sa mga naunang verse, to adopt us. Yun yung mystery. According to His good pleasure, which He has purpose in Himself. He purpose sa Kanya, Himself, before the foundation of the world. That in the dispensation of the fullness of time, sabi sa that verse 10, that in the dispensation of the fullness of time, you believe in dispensation, there is dispensation of ng mga batas, Mosaic law. There is a dispensation of Christ nung siya ay nabubuhay pa. There is a dispensation of the outpouring of the Holy Ghost yung sa Acts. But this is the dispensation of the adoption. In these last days, this is the dispensation of adoption. Yung sinasabi ni Paul sa Ephesians 1. Kung saan, God is placing positionally His church. When sickness will, kaya sabi siya sa Romans, when sick, yung adoption na sabi, mababadisins na tayo. When death rises, when sickness ceases, ngayon nangyayari. Di ba? Hindi lang naman yung buhay, yung patay na literal yung nabubuhay, kundi yung patay sa sa espiritu. Kaya sabi sana, nang kayo'y binuhay niya muli, nung kayo'y mga patay. Bakit? Tayo nagpapagala-gala pa kung saan-saan. Nagpupunta pa tayo kung kani-kanino. Nandito naman yung matagal talaga nag-antay yung Diyos sa atin, ilang taon, tapos minsan mawala tayo ng pasensya. God forgive us for doing this. Totoo yung mag-antay kasi yung Diyos yung example natin kung paano siya nag-antay. Sa sunod na verse, that He might gather together in one all things in Christ. Paano pasok kay Jesus Christ? By one Spirit. Paano yun tayo sa one Spirit? By the right baptism, ginanap natin yung right baptism in the name of Jesus Christ. Kaya tayo nakapasok sa Kanyang katawan. Sa Kanyang body. Kaninong katawan yun? Kay Jesus Christ. Already judged. He took our judgment. Then, when I see the blood, I will pass over you. Bakit? Yung inalis, yung Diyos ang nakapagpaalis ng kasalanan natin ay yung dugo ni Jesus Christ nakapagpaalis ng mga kasalanan natin. At yung kasalanan ay hinatulan na. Paano nahatulan? Nung mamatay si Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo, doon hinatulan. And nung mapunta tayo kay Jesus Christ, when I see the blood, I will pass over you. Every time God look at that body, sino yun? Si Jesus Christ. They're sitting bloody, duguan. So that's why we are not condemned. Dispensation. We don't condemn yung mga bubuting gawa ng mga hospitals. We don't condemn kung paano sila nagkaroon ng mga charity works. We don't condemn paano sila maganda yun yung pagkakaroon ng mga magandang mitiin na tumulong sa mga mahirap, mga medical mission. But in the dispensation of the fullness of time, when the adoption will take place, aalis na sila. Hindi na nila matanggap. Sunod na verse, both which are in heaven and which are on the earth, even in Him. Amen? Lahat ng mga sa langit, lahat ay
nakapasakop sa pangalan ni Jesus Christ. Everything in heaven and earth, kailangan magpasakop dun. Walang lusot. At kailangan madalan ng tao yung pangalan ni Jesus Christ. Lahat tayo dito yung mga asawa. Si Brother Philip, yung asawa niya, mayroon lang siyang uuwian, siya lang. Si Brother Moon, yung asawa niya, pag umuwi sa kanilang bahay, ay siya lang. Walang iba. Bakit? Their wife bears his name, yung kanyang pangalan. At magalak tayo dahil mayroong iglesia na nagdadala ng pangalan ni Jesus Christ. Magalak tayo dahil doon tayo napasakop yung pangalan na yun, na walang ibang pangalan na sukat na ikakaligtas kundi ang pangalan ni Jesus Christ. That's right. Hallelujah. In whom, sa sunod na verse, we have obtained an inheritance. Somebody has to leave you something to inherit it. At wala ka pa million years, nandun ka na, binigyan ka niya ng inheritance ng Diyos. Maring lahat tayo walang kaya sa buhay, na ang mga magulang natin ay hindi nagkaroon ng malaking pag-aari. Wala tayong kaya mga pamana, binana. Pero tayo may minana. Amen. Before the foundation of the world, may tayong minana. Marami nagsabi na, no, si Jesus Christ yung nagpamana sa atin nung mamatay siya. Pero hindi. God, before the foundation of the world, Jesus came to purchase that inheritance. That inheritance is blanco. Blanco yun. Blanco kung hindi darating ang nakalaan na lamb na ibinigay ng Diyos sa atin. Blanco yun. Kaya before the foundation of the world, we have already an inheritance. A name written on the book that when the lamb would slain, you will be recognize it. Jesus came to purchase that inheritance for me, for you brothers and sisters, for us. Kaya, we have a joy. We have hallelujah great blessings. Tingnan natin yung sunod na verse. Being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His will. After the counsel of His will. Hindi niya sinabing after the counsel of you. After the counsel of me. After the counsel of God. When? See? Paano natin nakuha yung inheritance nito? After the counsel of by Himself. Nalugod na siya. Nung makita niya na tayo, wala pa tayo. Before He was a Papa. Before He was God. Before He was a Savior. Before He was a healer. He predestinated us. And put the Lamb's name on the book. He put the Lamb's name, Jesus Christ, on the book. Look down through by His foreknowledge. In your name. Put in there too. For His own purpose. Kaya nga after the counsel of His own will. To work out of His own good will. To be a God and a Savior.
Sabi ng iba, no, Jesus left you an inheritance. Sabi ni Brother Branham, beg your pardon? Jesus never left me an inheritance. Jesus never left you an inheritance. He only came down and paid for your inheritance. Brought you to your inheritance. Andun na yung inheritance eh. Kailangan lang may mag-purchase ng inheritance na yun at doon kanya dalhin. At matanggap mo lang yung inheritance na yun kung natanggap mo yung tamang bautismo, which is in the name of Jesus Christ. At para ma-born again ka at ikaw ay maglingkod sa Diyos. At para saan? Para sa adoption. To be placed into the body of Jesus Christ. Hindi naman pag nag-born again ka, na-bautismo ka, hindi alis ka kagad sa katawan ni Jesus Christ. Eh. Kailangan mag-fit ka dun sa katawan ng Jesus Christ. Kung ano yung binigay sa iyo na tungkulin ng Diyos, gaganapin mo yun. Ayon sa kalooban niya. Hindi sa kalooban ng tao at hindi sa kalooban ng pastor, ayon sa kalooban ng Diyos. Nawa malinaw yun. Sabi ng iba, hindi nila matanggap yung predestination. Sabi nila, nakita daw ng Diyos na sa kasalukuyan na maraming taong hindi ligtas, maraming taong nawala. Gusto ko silang iligtas. So, I will send my son Jesus na maring may maawa sa kanya pag siya ay makita nila na nakapako sa krus, ay maliligtas sila. Bakit? Kasi maramdam nila yung awa na nakita nila si Jesus Christ na nakapako sa krus. Sabi niya, oh mercy, I don't want to run my office like that. Sabi ni Brother Branham. Kung tayo na tao ay hindi natin gagawin yung ganong pagpaplano, gaano pa kayo yung Diyos? Na hindi ganun yung plano ng Diyos. Hindi ganun yung plano niya. Sa kasalukuyan makita niyo ng tao na nakakasala mga hindi mga makasalanan at ipapadala yung kanyang anak na sasabihin ng Diyos na maaaring maawa sila. Hindi ganun. By foreknowledge, God saw exactly who would be saved and who wouldn't be saved. It is by foreknowledge. Amen. Sa paunang kaalaman. Because God is infinite. So, alam ng Diyos kung sino ang maliligtas, at alam niya kung sino ang hindi maliligtas. At lahat iyon, binigyan yung kalayaan ng Diyos yung tao na pumili kung anong pipiliin nila. Yung pre-moral agency. But if you sin willfully after receiving the knowledge of the truth, there is no more sacrifice. Ngayon, sabi niya, here is where you will rise up again. Parang dinedebate siya. How about that? Sabi ng taong yun. But just remember, those who have received the knowledge of the truth, they never received the truth. They just received the knowledge of it. Kaya kung ikaw ay sinisiran at hindi mo tinanggap yung at narinig mo na at hindi mo matinanggap yung katotohanan, you sin willfully. Bakit? Narinig mo na yung katotohanan at hindi mo pa tinanggap na andyan na, narinig mo na, hindi mo pa tinatanggap, you are sinning willfully. Mabuti pang hindi mo narinig. That's true. Amen. That's biblical. Amen. Lahat ng ito ay binibigay ng Diyos sa atin upang tayo ay hindi matakot na may impyerno. Tinuturo ang mga bagay na ito upang mahalin natin yung Diyos. Na kung paano siya nagplano, pinagplanuhan yung maigi, na tayo ay maglingkod sa Kanya, na tayo ay maligtas, na tayo ay dalhin sa Kanyang eternal
nakalalagayan. Isipin nyo, ang Diyos ay eternal. At tayo dadalhin. At the age of 20, mamasyal tayo dun sa lugar na yun, dito sa earth na binago ng Diyos. At tatawag tayo siya, Papa, Papa. Dahil siya ang tatay natin eh. At magkikita kita tayo dun. And million years with a bloom of youth, 20 years old. Gaano kasarap yun na ilang taon tayo doon na walang katapusan at the age of 20 na wala nang tatanda. Amen. No more grow old. No more grow old. Praise God. Hallelujah. No more. Never grow old. Never grow old. Hallelujah. With the bloom of youth, 20 years old, andun na tayo. At makikita-kita tayo. How are you, Brother Arvin? Long time no see. At makikita natin siya, may nakasalikod. Ano yung nasa likod? Malaking pusa. Ano yung malaking pusa? Leon. Kumakamot sa likod niya. Bakit? Totoo yun. It's the truth na ang lion ay hindi naman nangahagat dati. Na kayang maaamo sila eh. Dahil nakakaroon kaguluhan, kaya sila nawala na sa order. Kaya sasabihin ng lion, cheetah. Sabi ng lion, meow. Hindi na, so, hallelujah. Sorry po. He made man a god in his domain. In his domain goes from sea to sea, from shore to shore. He has the full control of it. At nawala lang yun noong magkasala si Adam. Nawala yung godship niya, nawala yung pamamahala niya. Pero darating yung araw, makukuha natin yun. We are waiting for the fullness of time. When the pyramid gets up to the top, when the full sons of God will be manifested and will take over the power that Satan's get away from him. The world is groaning, crying for what? For the manifestation of the sons of God. When the true born-again sons, filled sons, speak in their world is back. I believe we are in this condition now. That we are fully adopted as of sons, unto adoption. There is manifestation ng mga healing. Kaya naalala ko na karan, we will, sabi dun, this body will be raised up again because it is already started. Ngayon, kung umaasa ang isang tao na ma-raise yung kanyang katawan na pagdating ng resurrection at ng rapture, kung umasa siya na gano'n na ma-rapture, pero sa simula, hindi siya sumusunod, sa palagay mo kaya, susunod yung kanyang katawan? Di ba? Pag sumabaw si Jesus Christ, come out, rapture. Kung hindi mo tinanggap yung kanyang mga salita sa simula pa lang, na itinuturo sa iyo yung kanyang salita, at hindi sumusunod yung katawan, susunod kaya yung katawan mo kapag tumawag na siya ng come out? Hindi, come up, hindi. Bakit? Hindi naman, sa umpisa pa lang, hindi na sumusunod eh. Kailangan sa umpisa pa lang, sumunod na. So nakita natin yung adoption. The purpose of this is seeing your position in Christ. Hindi lang yung basta ka lang nadapa, napagising mo, adopted ka na. Hindi.
kailangang ituro at gawin mo kung ano yung tinuturo sa iyo. Kailan nangyari nagmanifest yung kanyang mga anak? Sa Old Testament, hindi naman. Nung panahon ni Jesus Christ, hindi pa naman. Kailan? In these last days, this is the manifestations of the true sons of God, adopted sons of God. Sabi nga, yung mga Methodist, sabi nila, nung nakaraan, yung Methodist, yung Baptist, Lutherans, anak yun eh. Anak talaga yun eh. Pero sila, yung mga Methodist ngayon, yung Baptist, saka Lutheran, sasabi nila, nanay nila yun. Ako Methodist, ako Baptist. Tapos na yung pagkain para dun. Ang Diyos walang apo. Kaya dahil sa wala siyang apo, hindi mo pwedeng tawaging nanay mo yung Baptist noon, yung Lutheran noon, nung panahon ni Luther. Hindi pwede tawaging nanay. Tapos na yun eh. Kailangan ma-born again ka dahil ang Diyos nagre-require siya ng anak, hindi apo. Di ba? Kaya kailangan ma-born again yung tao. Kaya kung may magulang tayo na born again at tayo anak, ay huwag mo sabihin na born again yung tatay ko, born again yung nanay ko. Kailangan ma-born again ka rin. Dahil ang Diyos, yung tatay mo, anak eh. Ikaw, ang Diyos walang apo. Anak yung kailangan niya. So, yun ang kailangan sumunod, ma-born again. Kaya tinuturo ang mga bagay na ito. Sa sunod na verse, that we should be to the praises of His glory, who first trusted in Christ, in whom ye also trusted. Sabi niya, in whom you also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Ano yung salvation na sinasabi niya? Predestination before the foundation of the world, that we are predestinated unto adoptions. After you baptized in the name of Jesus Christ, filled with the Holy Ghost, anak ka. Then God want you to place positionally so you can work. Kailang maglingkod ka niya sa kanyang kaharian. That is the gospel na sinasabi ni Paul. Di ba sinasabi niya ito, Ephesians, kaya pala sinabi sa Revelation na sa Ephesians Church Age na iniwan ninyo ang inyong tawag niya, first love. Pala, praise God. Ano ko naisip ko lang, na iniwan nila yung tinuro ni Paul na ganong first love, yung purong salita, yung adoption na naituro sa Ephesians, iniwan na nila. Tingnan mo sa Corinthians, hindi kailangan inaituro ito ni Paul. Bakit? Hindi tuturo ni Paul kasi wala sa order yung mga, although nabaptize na in the name of Jesus Christ, pero wala sa order yung iglesia. Meron silang mga tongues, meron silang mga gifts, meron silang interpretation of tongues, meron silang healings. Pero kumbaga sa anong pananalita, may mga hindi pagkakasundo-sundo. Wala sa order. Magulo. Tama, Brother Man. Paul cannot teach the deep things of God. In whom, so na verse, after that ye believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. What is a seal? Sabi niya, a seal is a ownership.
completed work. Amen. It shows security. Amen. In these last days, there will be two classes of people. Meron dalawang klase. Baptized of the Holy Ghost. You have the seal of the Holy Ghost. And without the Holy Ghost, you have the mark of the beast. Hindi yung mark of the beast, hindi yung tatatakan ka sa kanta yung tatakan ka sa kamay, hindi tatakan ka sa hindi. Without the Holy Ghost, you have the mark of the beast. Yun yung yung medyo masakit pero kailangan ipagdiinan eh. Kaya we teach this because of love. Because God is love. Amen. Ang mga mahal natin sa buhay, kaya natin pinagdidinan silang turuan kasi mahal natin sila. May certain period of time na pinagpipray natin na in God's time ay maunawaan din nila kung paano natin naunawaan yung mga pinag-aaralan natin dito. At in His perfect time, kung anong kalooban niya, siya ang nakakaalam at iibahagi lang natin yung kanyang mga salita at ang Diyos ay magpapaunawa. Amen. Yun lang natin yung tungkulin natin. Sa Ephesians 4:30, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of redemption." How long? Until the day of redemption. Ngayon, paano pagkatapos ng redemption? Gusto yung wala na? Hindi. When you really receive the Holy Ghost, how long is it last to you? After you have died, after you have passed into that land, you are standing there with your loved ones, you are still filled with the Holy Ghost. You are just change your house. You are just changing your tabernacle. From this itong katawan na nabubulok, ay lilipat ka dun sa katawan na hindi nabubulok. You are just the same as what you are. If you are filled with the Holy Ghost now, you are still filled with the Holy Ghost in the paradise. Until eternity, you are still filled. Sabi niya, siguro dahil lang bangit ni Brother Adam, kasi na-experience niya yung mapunta siya sa third heaven. Sabi niya, naalala ko nga yung nakaraan na though we walk on the valley of the shadow of death, kasi may shadow na tayo eh. Bakit may shadow? Kasi mayroon na tayong light. Hindi magkakaroon ng shadow kung walang light na nasa ating mga puso. So, we have a shadow of the valley of the shadow of death. So, it is a shadow of the shadows of the shadows. But when you die, sabi niya, ulitin ko. Where does life begin? At the altar. When you baptized in the name of Jesus Christ. Right? There, you're still a little bit of shadow. So, mayroon ka ng shadow. That is the shadow, the seal of the Holy Spirit. Then, it is a shadow of the shadows of the shadows. But when you die, you keep on going through those shadows. So, keep on going through those shadows until you come to a moisture. From moisture to a little trickling spring. From a spring to a creek. From a creek to a river. From a river to an ocean of the love of God. Maring nabanggit niya ito kasi na-experience niya na after you die, hindi naman siya namatay, no? Sinasabi niya, pag namatay yung tao, he will experience a shadow of the shadows. Then, until you come to a moisture, from a moisture to a little trickling spring, may spring, from a spring to a creek, from creek to a river, then the paradise, from a river to an ocean of the love of God, in the paradise now. Maring ito rin kasi yung experience si Brother Barnum, kaya nabanggit niya ito. Naranasan niya na
ano siya dun sa third heaven. So, sa sunod na verse, which is the earnest of our inheritance until redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. And you has He quickened, who dead in trespasses and sins. You has He quickened. What does quicken mean? Quicken means made alive. At ano nga sa yung pakiramdam mo kung nandun ka na sa kalagayan na dito nga pag meron tayong pag-aari brand new yung sasakyan ko, brand new yung bahay ko. Paano ka yung brand new katawan? You have a brand new body. Dito sa lupa, nagagalak na tayo dun sa mga brand new na yun. Ano kaya yung brand new na bigyan ng Diyos sa atin before the foundation of the world? Brand new. Gaano kaya yung itsura na hindi na mamamatay? Wala na yung complete na yung book natin. Ako, naramdaman ko na yan. Nung ano ko, yung 20, yung anong buhok ko, mabilis tumubo. Pero ngayon, nararamdaman ko na. Pero, may binigay sa atin ng Diyos sa brand new eh. Hindi nga lang para sa lupa. A brand yung body. Praise God. Na hindi na mamamatay. Amen. Praise God. Hallelujah. Dahil alam natin na si Jesus Christ ay hindi dumaan sa pagiging by sex birth. When the Chupani body will come, it will not come through the sex birth also. He will resurrect without the sex. That there is no sexual desire anymore. That's right. With the mighty voice of God, it will come out without any sex desire. Kaya natin na-bypass yung Chupani body natin. Kaya nga, dahil sa mali yung panganak natin. At kailangan natin ma-born again para matanggap natin yung sinasabing down payment. Ito yung earnest natin para matanggap natin yung full payment pag rapture. Sabi ni Paul, sunod pang verse, wherefore, napakasarap ng sulat ni Paul sa mga Ephesians. Di ba? Para sa atin naman ito. Kung napansin ko yung mga sinasabi niya sa Ephesians, ang lalalim ng sinasabi niya sa mga Ephesians, hindi katulad sa 1 Corinthians. Hindi ba? Para sa atin naman ito. Wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Hindi ba tayo nagmamahalan? Cease not to give thanks to you, making mention you in my prayers. Kaya bawat gabi, tayo naman ay pinapapray natin yung ating mga kapatid. Amen. Lalo pag malayo sa atin. Minimension natin. Hindi naman natin sila minimension isa't isa, pero gabi-gabi naman yun eh. Kung may oras lang, i-mention natin bawat isa yung mga pangalan. Yun yung mahalaga. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation and knowledge and in knowledge of Him, the eyes of your understanding. See? Sabi ni Paul, pinagpipray niya yung mga Ephesians na maano yung eyes of understanding. You understand with your heart. You see with your eyes, but you understand with your heart. Amen. You look to the eye, but you understand with your heart. That ye may know, sunod the verse, what is the hope of calling, and what the riches of His glory, what the riches of glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe,
according to the working of His mighty power. See? Address ito sa atin. Sabi niya, I just pray that God will just pour out His power upon you. Sunod na verse, which He wrote in Christ, when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in heavenly places, far above principalities, powers, might, dominion, and that every name that is named, not only in this world, but that in the world to come. Amen. Hallelujah. See? May nababanggit ditong name. The whole heaven is named Jesus Christ. Tinawag siya sa mga maraming title. He called Jehovah Rapha, Jehovah Manasseh, the Lord's Banner. Lahat ng klase ng Jehovah. Tinawag siyang Alpha, Morning Star. Lahat ng mga title. Kaya naman yun yung sinasabi sa Mateo. Nang sinabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the names of the Father, in the name of the Father, hindi in the names, singular, name, of the Son, and of the Holy Ghost. Father is not a name, Son is not a name, Holy Ghost is not a name. It is a title it's of the attributes, offices of God, of one God. And has put all things under His feet. Kaninong paa? Kay Jesus Christ. And has given Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. See? Kung kung ang katawan ko ay may power, kung ang katawan ko ay may power sa lahat ng mga bagay, then what my body is what I am. That is what I am. That is what you know me. See? Kaya all that was in God poured out in Christ. All what that was in Christ poured us in the church, which is the body of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. At sa pagtatapos, napadaan na ba kayo sa isang basura? Isang malaking bundok ng basura? Ako naranasan ko kasi yung lugar namin dati nung nirampa kami sa Valenzuela, may dinadaanan kami ng gabundok ng basura. At napakabaho ng amoy. At paano kung doon ka mapunta sa lugar na yun at namumungkal ka ng basura at yung amoy mo ay napakabaho. Kung ano yung amoy nung basura, yun na rin yung amoy mo. At yung hitsura mo ay hindi ma-describe, napakadumi. At gustong-gusto mong umalis doon sa kalalagayan na iyon. Pero wala ni isa man na worthy upang alisin ka doon. Walang sino man magnais tumulong sa iyo. Ano kaya ang pakiramdam mo? Manulumo ka at parang wala ka ng pag-asa. Di ba ganun tayo? Nung nandun sa kalalagayan na tayo ay yung itsura natin ay napakadumi. Nang nasa sanlibutan pa lang tayo. Pero mayroong isang kamay na galing sa napakataas ay tayo ay inabot. At tayo binihisan ng napakaputi na hindi mo sukat akalain na nung matanggap mo iyon at nalaman mo yung mga misteryo ng Diyos, ay
nalaman mo na bago pa pala yung lahat, nandoon ka na sa kaisipan ng Diyos, na predestinated ka na unto an adoptions. Kaya, pasalamat tayo that by His grace, we are saved. Not by our works, hindi sa ating mga gawa. In whom we have redemption through His blood before the foundation of the world. At pasalamat tayo sa ating Diyos ng buhay mga kapatid, at hinihingi po ng paaman kung mayroon akong nabanggit na hindi makalugod-lugod sa harapan ng Diyos, patawarin ako ng Diyos, at bumalik po tayo sa kanyang mga salita, at pag-aralan po natin kung ano man ang kulang doon. Naanyayin ko pa yung tumayo, at tayo salamat sa ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga napag-aralan namin, that nalaman namin na hindi lang pala kami dapat ma-born again, mabautisman in the name of Jesus Christ. In that way, kailangan pala naming umangat unto adoptions, because sinabi ni Paul na we are predestinated unto adoptions before the foundation of the world. At thank you, Lord, at ginaganap namin ang mga bagay na ito dahil hindi lamang sa aming gawa, hindi lamang sa aming hindi sa pamamagitan ng aming mga lakas, hindi sa pamamagitan ng aming mga kakayanan, hindi sa pamamagitan ng aming mga natutunan, kundi sa iyong grace, sa iyong biyaya. Hallelujah. Marami pong salamat, at binabalik namin po ang patuloy na papuri, iba yung pagsamba sa pinakamataas pangalan ng bugto na anak, ang aming